At ayun po mga kababayan, mag-i-start na po tayo. Yan, by the way, meron na po tayong 11 branches nationwide mga kababayan para sa ating face-to-face class. So available po sa lahat na nakikita nyo lugar: Makati, Davao, Cebu, Cubao, Monumento, Calamba, Laguna, Bacoor, Sorsogon, Dumaguete, Digos at San Fernando La Union, no? By the way, si Teacher Roland po at si Teacher Jologs po, mas kilala tayo sa Teacher Jologs po, ay more than 10 years na po sa industriya po, no? Yan, at gano'n na karami ang akin natulungan. Tingnan po natin mga kababayan, no? Alam ko marami kayong mga tanong, pero mamaya na ako mag-entertain ng mga tanong po ninyo, ha? Yan, after po ng presentation, mag-entertain po tayo. Tapos mamaya i-share ko naman yung Facebook ko. Kung sakali may mga tanong pa kayo, mag-PM lang po kayo sa akin po. Pero madalas mga kababayan, ako po yung magtatanong sa inyo, ha? Ayan, I need your little cooperation mga kababayan. Gaya po ng unang tanong ko sa inyo, mga kababayan, kung sakali kayo po'y makapagtrabaho sa South Korea nga po, no, bilang madalas factory worker, no, or manufacturing po, no, yan, pwede na po ba yung sahod sa inyo na 89,000 monthly? Ayan, no, okay na po ba sa inyo? Approved na po ba sa inyo? Mas malaki po ba ito? Malaking tulong na po ba ito? Yan, comment lang po sa comment section mga kababayan. Check ko lang mo yung quality ng aking audio sa team bago po ako magpatuloy-tuloy po. Ayan. Salamat po sa mga nagko-comment. Ayan, no, pwede po natin na i-screenshot yung mga ano ko dito, ha. Bawal lang po i-recording yung aking presentation, ha. Okay, screenshot po, pwede po. Na pag-usaping South Korea po, makikita po natin mga jacket na nakulay blue. Mga kababayan, yung jacket na blue, ito po ay binibigay, ha. Itong jacket hindi ni Kuya Will, of course, ang ating gobyerno po. No, lahat ng picture na papakita ko sa amin po. Ayan, ingat kayo. Naku po, ang dami pong nanggagamit ng larawan, ng may larawan, lalo na ang mga larawan po. Shout out po sa mga gumagamit ng larawan namin. Kamusta naman po ang buhay-buhay mga bossing? Ayan, anyways mga kababayan, ito pong May 7, pasensya na hindi ko na in-update yung slide ko. During at the end of June and July, no, sunod-sunod po kami naghatid ng aming estudyante. Itong mga estudyante po namin na hinatid po namin, no, sila po yung nagsimula sa simula, no, ginabayan natin hanggang sa mahatid natin sa airport, at ito na po kuha po nila sa South Korea. May 7, 7 estudyante po namin. May 1, 5. Uy, pasensya na, hindi ako kasama sa picture, nasa labas lang po ako kasi ako yung magiging driver nyo po. Ito po yung building sa likuran ay yung DMW mga kababayan. Yan po yung building. Okay? Yan po yung ahensya ng gobyerno po, no, nagbibigay ng jacket na kulay blue. Sana magkaroon din po kayo gaya po ng mga estudyante po namin, no. April 22 at April 22, tatlo lamang po, Yan, wala na naman ako dyan, pero bit-bit nila yung banner ko at nasa labas lang ako. Okay, ng building na yan, hinihintay ko sila kasi ako nga po yung driver. Ito, kasama po ako. Ayan po ako nakaitim, no. At ito po ay yung pasensya na po, typical offer. Hindi ko pa yata ito na-edit. Edit ko nga sandali, nakakaya naman mga kababayan, no. Yan, kasi kinapi-paste ko lang, no. Ang umalis nung April 15 ay 6, no, kasi kinapi-paste ko dito. Yung April 1 kasi marami. Ayan, tuloy na natin mga kababayan, pasensya na po. Ayan, no, at proud kami, nandito si Joanne, na aming secretary at teacher ng branch ng Cubao. At nandito naman po si Marnie ng Sorsogon po, na umalis na rin po, no, nung nung April 15, no. Bali 6 po estudyante namin. Ito marami-rami, no. May 2 diyan lesbian, no, lalaki, babae, bakla, tomboy. Pwede po sa industriyang ito, huwag kayong mag-alala. Shout out po sa mga bisita nating LGBT, of course. Ayan, na March 27, 8 po yung umalis. Nandun po ako. Ayan, ayun po yung banner po ng number 1 Korean Language Center sa buong Pilipinas. At ito po March 19, kapansin-pansin nakapag-picture kami dito kasi hindi pa gaano ganung kainit, no. Around April, sobrang init po talaga mga kababayan. Nandito si Ray, yung staff ko rin na umalis na rin. March 10, 8, no, kapansin-pansin marami kami. Opo, kami nga po yung pinakamarami, kaya marami lagi. At ang mga estudyanteng yan, paano nagsimula? Okay, paano nga ba nagsimula ang mga naka-jacket na blue? Simple lang, parang kayo ngayon nakaupot na nood. Okay, nagtiyaga, naniwala, ginabayan namin simula hanggang sa mahatid po namin sa airport mga kababayan. At ayun nga po sila sa South Korea. February 27, 8. February 19, 8. Okay, yan, nandito si Madam Dana. Okay, yan, no. Proud na proud ako dito, no, kasi si Madam Dana po ay 17 years parlorista. Siya po yung kauna-unahang parlorista na estudyante namin nakaalis
Ayan, no, grabe, no. Siya po ay 36 years old na ha, pero nakaalis pa rin. Okay, February 19, 7, February 29, 7, January 22, 5. Kung mapapansin nyo po mga kababayan, linggo-linggo po ang deployment. Alright? So hanggat sa may i-deploy po yung gobyerno, magde-deploy po yan linggo. Kaya kapansin-pansin po, no, na every week po ay tawag dito, no, nagde-deploy po talaga at nandun po kami lagi. No, walang patid, walang palya, lalo na sa susunod mga kababayan. January 2, tignan nyo po kahit na kakatapos lang na holiday, trabaho pa rin, no? Tuparin pa rin natin ang mga pangarap ng mga estudyante natin na magtatrabaho po sa South Korea. December 18, 7, December 20, December 12, December 4, November 27, sunod-sunod kahit pa isa-isa dahil nung ito, gaya po nito ng araw na to, 30 lang naman, no? Yan depende po sa rami, gaya po nito November 9, tatlo mga kulang 100 ang umalis niyan, no? Uy, shoutout sa mga colorblind. Ito po si Merham Sayidi po from Mindanao, grabe. Pang-siyam na siya na colorblind na estudyante namin na nakalis. So sa mga colorblind na bisita ko, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya rin po natin tulungan makapagtrabaho sa South Korea. October 30 na may isa at ito po kasama niya sa kumpanya, sinama na natin, no, para maasikaso natin na mabuti. October 23, 8, October 16, 13, no, kakagaling ko lang sa trangkaso kaya dito wala ako. October 10, siyam. Okay, October 18, 8, October 11, 4. So, hindi mapagkakaila ha. Sinasabi ko nga lagi mga kababayan, hindi nagsisinungaling ang bilang na kami po may pinakamaraming natutulungan sa buong Pilipinas. Kaya nga po, number 1 nga po tayo. No? August 30, yan po 8 at August 22, medyo iba yung energy ko dito kasi marami na naman tayong nabagong buhay. August 15, 4, August 7, 6, July 31, isa lang pero tuloy-tuloy pa rin po tayo, no? At ito po yung kauna-unahan mga kababayan, grabe. Walang lalaki, baka napapansin nyo po, no? Yan, walang lalaki at yung araw na yan, ang umalis po halos na sa 100 mahigit at nakakatuwa. First time nangyari po, no? Na 40 halos ang umalis na babae. Alam nyo mga kababayan ha? Yan, pangunahan ko na po, lalo na po yung mga bisita nating babae po. Mga kababayan, sa industriyang ito po, no? At matagal-tagal na rin po tayo dito, mahigit 10 taon. Alam nyo po, mga 8 years ago, 7 years ago, pag may 100 aalis, ang kasamang babae, 1, 2, o 3. Minsan, nakakalima naman. So masasabi ko ha mga kababayan, sa mga bisita kong girls, wala po tayong kasiguraduhan dito, no? Lalo na noon, na sa may 100 aalis, 3 o 5 lamang. Okay, para sinasabi ko sa inyo ngayon, no, ang tsansa na makapagtrabaho ang babae sa South Korea, siguro mga 1 to 3% chance or 1 to 5% chance noon. Pero magandang balita, na napakapalad nyo po, medyo mas mataas na po, no, yung percentage, no, na nagsimula sa 10 to 20 to 30. Baka ngayon pwede ko na sabihin 50% chance, no, kahit papaano. Lalo na't eksklusibong ibinigay sa atin ng caregiver o DH po, no, para sa South Korea. So good news po ito sa mga babae. Pero again ha girls, I cannot assure you, no, wala po akong kasiguraduhan na makakaalis ka once you pass the exam and your medical exam po, no. Yan, pero boys, kabaliktaran, no, pag napasa nyo yung medical, yung Korean language test at saka yung exam, sureball po kayo dito. So girls, no, para po itong dream, believe, survive, pray, and wait. Nasa sa inyo ha kung gusto nyo pong sabihin mga kababayan po. Kung gusto niyo subukan po. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. Pasensya na hindi ko makita yung mga comment section. July 17, birthday ko po ito. Ayan, no, ito po sila at ito na po yung kuha nila sa South Korea. July 10 nandito si Paul Castro. Ito po puro sa airport na yung kuha namin sa airport, no. Pero sa hapon kasi nandiyan naman kami, no, pagkatapos namin ng July 3, 2. Sorry, 3 pala nung July 3, no, nahuli lang isa. June 19, 5 nandito si Loisa. Si Loisa po yung isa sa mga estudyante namin kahit walang work experience. Good news! Wala ka bang work experience? Ikaw ba isang malaking tambay? Pwede ka rin po dito. Marami na ako nakita sa mga estudyante kong kahit walang work experience nakaalis, kahit tambay nakaalis. Okay, June 30, 6. Okay, June 4, 4. At May 29, 6. May 22, 4. Uy, nandito po si Johnny at saka si Joan. Parehas na po nasa Korea yan. May 16, nandito si Jason Mabanton. Si Jason po ay pang-7 na naming Muslim. Shoutout po sa mga bisita kong Muslim. Brothers, sisters,
pwede po tayo dito, marami na po, no? Kahit ano namang religion, pwede naman po dito, no? Ayan na, May 8, dalawa, at nandito po si Miss Rosalie, tingnan nyo po yung tag niya, naiiba sa mga nakita natin, mga kababayan, pag red tag, na gustuhan ka ng amo mo, recontract after 5 years, no? May mga bisita ba ako mga sip-sip dito? Time to shine sa lahat ng mga sip-sip. Galingan yung sumipsip sa amo nyong Koreano para magusto. Biro lang po. No? Yan mamaya, kikwento ko kung paano ba ma-recontract. No? Yan masasabi ko sa mga estudyante ko, mga 50 to 70% chance na nagkukorea ay automatic naman pong nare-recontract. No? Para another 5 years contract na naman po sa South Korea. April 24, isa lang po. Pero yung kapatid dito, nasa Korea po. Marami na tayo natulungan magkakapatid. Nandito si Homer. Si Homer, kausap ko na isang araw ng isang oras mahigit. Okay, ayan, no? Okay naman sila. Yan, at April 12, nandito si Jose. Si Jose po ay kauna-unahan kong online student, no? Naging online student ko to 2016 pa. Ako po ang kauna-unahang online teacher sa industriyang ito. Not during pandemic. Yan. Simula 2016 up to now, meron pa rin tayong online learning program, kaya huwag kayong malungkot sa mga malalayo dyan. At ito nga po, nakabalik na po o balik manggagawa itong si Jose, kasama po ang mga estudyante kong bago naman po, no? Yan, ito po, medyo nag-celebrate kami ng onte. Ito kasi ay aking executive secretary. Ayan, para kami nagdispedida dito. Tapos ito po si Christian, staff din po namin, no, sa Bacoor, no? Siya po ang ating branch manager. At nandito po, no, si Mitch. Ayan, si Mitch po ay transgender, no? Again, lalaki, babae, bakla, tomboy, no? Pwede pong mag-apply dito, mga kababayan. Shoutout muli sa ating mga LGBT. March 29, tatlo. Magkasunod ito, ha? Wednesday ito, at ito po ay Monday. Minsan po kapag marami talaga, okay, ayan, i-deploy at de-deploy po ng ating gobyerno po. At first time ko pong nakasama po ang 5 female na student sa isang biyahihan, no? Pa South Korea. Ito po yung kuha sa DMW, ayan, no? Dati po yan yung POEA at ano po sa airport, no? Again, mga kababayan, ha? Ang serbisyo po ng inyong lingkod, Teacher Roland, Teacher Jolog, simula hanggang sa mahatid ko po sa airport po. No, nandito si Onyok. Si Onyok po yung kauna-unahan namin estudyante na 411. Okay, 411 lang po, no? Baka may mas maliit po. Okay, may mas maliit pa kami diyan, 49. Pero sana mas mababa doon, wag na pong mag-try, no? Yan, medyo kinakabahan na po kasi ako pag masyado pong maliit, no? Hindi ko sinasabing walang height limit, pero yung pinakamaliit na estudyante namin ay 4'9". Ito 4'11 niya si Onyok, no? Yan, pero nakaalis pa rin. And of course, si Dane ay nandito, ito pong nakadilaw, no? Si Dane po, proud na proud kami diyan. Siya po ang kauna-unahan naming estudyante na grade 3 lang ang natapos. Mga kababayan, what I'm trying to say here, kanina nagsabi po ako na kahit walang work experience, imagine na kahit wala kang work experience, ikaw po ay makakapagtrabaho sa South Korea at pwede kang kumita ng up to 90,000 pesos, hindi pa kasama yung overtime, no? At ito po, patunay na kahit wala po tayong o kulang po tayo sa edukasyon, maaari pong mabago ang buhay po natin, no? Alam niyo po, may video kaming dalawa nito ni Dane, no? Umabot po ng 3 million views. Siguro marami lang nainggit, sinap down. Okay. Ayan, no? Welcome po sa mga bagong pasok. Again, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. March 6, 6, February 20, 14, ha? Ayan, February 13, 12. Okay, February 6, 14. Sunod-sunod na napakarami, ha? Okay, again, paano nagsimula? Yung mga naka-jacket na blue, muli sila po'y nakaupo gaya nyo nanonood sa akin. Naghintay, nagtiyaga, naniwala, nagtiwala, at ayun po, natupad ang pangarap. Ito na po yung pinakamarami ko po, no, na hinatid sa isang araw. Tingnan nyo, naglagari pa ako. Terminal 1 at Terminal 2. Okay, pero ito hindi ko na nahatid sa Clark. Grabe, ang dami niyan, no? Mga kababayan, no, after pandemic, nakapagtala po ako ng halos 800, kaya po ang natulungan ko na sa buong karera ko po, no, ay 1,000 at 100 mahigit kababayan na po natin, ha? Ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Sa lahat po ng mga nanonood sa akin, ayan, sana kayo naman po yung susunod na mahatid po natin, no, sa airport. Marami pa to, ha? Hindi ko na po papaliwanag lahat. At isa sa mga highlight ko, ito. Tingnan nyo po yung, ito po, ako yung tayo ko. Tapos yung kasama ko si Miss Maribeth Pumar. Okay, mga kababayan, si Miss Maribeth po ay 6 na taong call center agent. Nung pinasok niya to, aware na aware po siya na mababago ang kanyang trabaho.
Mga kababayan, ang lahat ng ito, 25 po sila at nag-iisa po siyang babae na estudyante pa namin, ay napunta po sa shipbuilding. Mantakin niyo po mga kababayan, si Miss Maribeth na dating call center, pagdating niya sa Korea, ang trabaho niya po ay grinder at welder sa barko. Ang tanong ko mga kababayan, no, papayag po ba kayo na mabago po talaga ang linya ng trabaho ninyo? Once na pinasok po natin to, hindi po natin alam kung saan tayo mapupuntang trabaho. Pero kinaya po ni Miss Maribeth. At tandaan nyo po, tingnan nyo po yung height namin ha. Si Miss Maribeth po ay 4'9 lamang. Siya na po ang pinakamaliit na estudyante naming nakaalis. Okay, sabi pa siya ha. Yan, 75 daw siya dati dyan. No? Ngayon po ay 60 na lang. Marami akong estudyanteng pumayat sa South Korea. Yung mga maiitim pumuti. Yung mga pangit gumanda. Ayan, okay ba yung ganun? Nakakaganda. Nasa Pilipinas ba nakakaganda po ba? Yan, biro lang po mga kababayan. No? Alam niyo po, no, sabi ko kay Miss Maribeth, ano yung pinakamahirap na naranasan mo dyan sa Korea? Sabi niya, inabot daw siya ng alas 3. Kinaya niya naman. No? Yan, sana kayanin niyo rin po mga kababayan. Sabi ko, Miss Maribeth, ano yung pinakamalaking sinahod mo isang buwan? Sinabi niya po sa akin ay umabot po siya ng 150,000 pesos. Isang buwan. Baka kung susumahin niyo po yung sahod niyo po, no, ng isang taon sa Pilipinas, aabot po kaya ng 150,000. Pag-isipan nyong maigi mga kababayan, no? Yan, isa lamang po si Miss Maribeth pumarang natulungan natin. Ito medyo malaki rin, no, si Miss Maria, no? Alam niyo po 120 yan, no? Pumayat na yan, nasa 80 na lang po. Marami nga talaga, no? Yung mga mapapayat naman gumagandang katawan. At marami pa ha. Yan mga kababayan, walang edited dyan ha. Hindi po ako nag-edit. At muli, mag-iingat kayo dito. Maraming nagpo-post ng larawan ng hindi pala nila larawan para lang may mapakita. Okay, ayan. No? So, ito yung kauna-una namin Muslim, taga Zamboanga po ito. Okay, nung pandemic po, nagsara po ito ha, 1 year and 8 months. No? Ito po yung mga pre-pandemic at ito pa at marami pa ha. Hindi ko nilalagay yung sandamakmak na pre-pandemic po. Muli ha. Yan, sa mga bagong pasok, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. 1,100 mahigit na po ang natulungan kong makakapagtrabaho sa South Korea, mga kababayan. No? Yan, kwento ko lang, no? Si Albert po ay ex-Taiwan o nagtatrabaho siya sa Taiwan nung nalaman niyang may South Korea. Ito naman ha, ex-Japan o nasa Japan siya nung nalaman niyang may trabaho po sa South Korea na hamak na mas malaki sa sahod nila. Sa Taiwan, ang sahod po ni Albert po, 35,000 8 years ago. Nung nalaman niya sa Korea mas malaki, abay tumigil siya at nag-Korea. Okay, ito naman po si Miss Romel, no, ay 60,000 ang sahod sa Japan. Nung nalaman niya mas malaki sa South Korea, tumigil siya doon at nag-South Korea. Ang gusto ko iparating mga kababayan, sila po nasa abroad na, maganda na po yung lugar at may kalakihan na yung sahod kaysa sa sahod dito sa Pilipinas. Pero mas pinili nila yung trabaho sa South Korea. Pag-isipan nyo po sa lahat ng mga bisita kong yon, no? Yan, nakita naman po sa mukha ni Arnold Magno. Proud ako dito. Si Arnold Magno ngayon ay 48 years old na ha. Okay, at siya na po ang pinakamatanda kong estudyante na nagtatrabaho pa rin sa South Korea. Ito po yung unang pagpunta niya sa South Korea. Okay, at ito po yung muling pagbabalik dahil nagustuhan din po siya ng kanyang amo. Nag-estudyante ko po siya, 37 years old. Mga kababayan, para makapasok tayo sa exam, tandaan, 38 years old ang age limit. Ayan, nakalis naman siya ng 39 years old. Now, muli, 38 years old ang age limit para makapasok sa exam. Pero dapat, July pababa o June pababa ang ating birthday. No? Yan, si Paul Castro, nakita natin kanina umalis. Si Paul Castro, natapos yung kontrata niya. Pero nakabalik na po siyang muli sa South Korea. Hindi po lahat ay nare-recontract. Ang ginawa niya po, siya po ay nag-exam muli. Sa mga gustong makapag-Korea muli, mag-exam lang muli. No? Eto po, no? Balik manggagawa din mga kababayan. Shout out sa lahat ng housewife. Meron po ba tayong mga bisitang housewife? No? Pa-comment naman, housewife. Ilang taon, ilang anak. Ito po may isang anak. No? Alam niyo si Miss Yolanda ni Yaya ni Michelle. Si Michelle Gomez ay tindera ng bakery. Sabi niya kay Miss Yolanda, ate, try natin mag-Korea. Sabay silang sumubok po, no? Sabay silang nakapasa. Nauna lang si Miss Michelle at nandun na po rin si Miss Yolanda, 8 taon na po. No, mga kababayan, okay. Ayan, alam niyo po, pag ako po ay nangangamusta ng mga estudyante, prangkahan, lantaran, o kamusta? Magkano na ang ipon, ano nang naipundar? Kasi yun ang concern ko. Gusto ko may mangyari sa pag-abroad ninyo. Nakakatuwa, ito pong mag-asawa na to ay may malaking lupain na sa Santa Ignacia, Tarlac. Baka nga ngayon ay 6 na hektarya na, ha?
Okay, malaki yung bahay nila, 5 bedrooms, 3 bathrooms, no? May anak po sila, no? Pero pwede namang maiwanan sa kanilang sa nanay po ni Miss Yolanda, no? Dalagitan naman po, nasa 14 years old na po yata. Yes, no, mag-asawa po, parehas na nagtatrabaho sa South Korea. Shout out po. May mga bisita pa ako ngayon mag-asawang nanonood sa akin, no? Pag-isipan nyo, what if kung dalawa kayo, kumikita po kayo ng 80 or 90,000 per month? Ano na kayang tao dito, no? Future ang mabibigay po ninyo sa inyong mag-anak pa, no? Yan, ito hindi ko makakalimutan, no? Si Miss Jenny po ay government employee, ha? Tapos yung pamilya niya kilala na may grape farm. Sabi ko nga, Miss Jen, ba't ka pa magkukorea? Mukhang okay naman yung buhay mo. Sabi niya sa akin, sir, kakapanood ko ng Korean drama. Gusto ko makita yung ano. Gumanon lang. Okay. Yung blessing in disguise, napunta po siya sa farm, no? Yan mga kababayan, marami siyang natutunan na farming technology, no? Yan again, government employee, pagdating sa Korea, napunta sa farm, ha? Ngayon po, no, proud na proud, may sarili na siyang farm, may 3-story house, no? May malaking truck, baka may sasakyan na rin, no? Maganda na yung buhay nito at 29 years old, no? Ayan, mga kababayan, may bisita po ba ako ngayon 17, 18, 19 years old? Ayan, no, ang pinakabatang estudyante ko nakaalis pa South Korea ay si Judy Ann. Yan, shoutout po sa mga Ilocano. Ito po ay Ilocana. Ayan. Si Judy Ann ay nakaalis ng 18 years old. At ulitin ko lang po mga kababayan, wala po siyang work experience. Okay, ulitin ko lang, ha? Wala pong work experience, okay lang. Tingnan nyo nga, 18 years old nakaalis. 2 beses po itong nakapag-Korea, pati yung kuya niya na si JD Rubia na magsasaka. Ito pa rin, pati yung kapatid nila, magsasaka rin yan, ha? Okay, kayang-kayang trabaho sa Korea dahil matindi yung katawan, eh. Magsasaka po, eh. No? At nakakatuwa itong 2 magkapatid nito na parehas na 2 beses nakapag-Korea. Silang 2 ay nakapangasawa po ng foreigner, no? Baka kayo rin, no, makapangasawa ng foreigner. Kaya naman, isa naman na kababayan po natin ang umahon sa kahirapan. Joke lang po, no? Yan, baka kayo rin, ha? Yan, shoutout po sa mga single dyan na male and female na makapangasawa rin ng foreigner. At this year, ayun po mga kababayan, no, nakaalis din po yung kapatid po nila. Ikaw ba naman, makita mo yung mga kapatid mo, mabago ang buhay sa simpleng pagtsatsaga, paghihintay, ipasang exam, at makapagtrabaho po sa South Korea. And of course, sa tulong po ng inyong lingkod, no? Yan, ito po, pati yung kuya nito, no, ni Jerome na tricycle driver din, okay, nakapag-Korea. Siya po ay delivery rider at tricycle driver. Shoutout po, baka may nanonood ako, tricycle driver na ko po, sandamakmak na natulungan kong tricycle driver. Okay, ngayon po, dinadaig pa, no? Yung sahod ng mga kabats nilang nakatapos pa, no? Yan. Ito po, kwento ko lang si Charis, no? Si Charis po ay nag-aalangan umalis, no? Kasi po, 6 months na lang gagraduate siya. Pero ang nakakalungkot na reality sa Pilipinas, mga kababayan, no? Ito, tanong ko rin po sa inyo. Pag nakatapos po ba tayo ng college, nag-apply tayo sa trabaho ngayon din, 89 o 90,000 po ba ang sahod natin? Okay? At isa pang tanong, no? Siguro after 5 years po ba magiging 50,000 yung sahod natin na minimum? Parang malabo yata, no? Alam niyo mga kababayan, sa aking ratio, sa aking palagay lamang, para po bang 500:1 sa Pilipinas? Sa 500 Pilipino, baka isa lang ang kumikita ng 50,000 isang araw, isang buwan, sorry. Okay? Pero sa Korea hindi ganoon, no? Yan. Kaya babalikan ko yung tanong, eh. Diskarte o diploma, no? Alam niyo, hindi po tumuloy po sa si Charis at 6 months na lang sana gagraduate siya. Pero ngayon po ay 8 taon na siya sa South Korea at ang kwento niya sa akin, meron na po siyang naipundar na 2 bahay at halos 4 na lupain, no? Yan, so diskarte po talaga. Pasensya na po kung ano po, yun kasi yung nakita ko at ito po ang aking industriya, no? Shoutout po sa mga K-pop fans, no? Gaya po nito ni Miss Crisbel Makalalad, 17,000 yung ticket niya, ha? Mapanood lang yung yung grupo na yan, yung mga anemic na malnourished. Joke lang po, ayan, no? Shoutout sa mga army po. Ito po, magkapatid din po ito, parehas nakapagtrabaho sa South Korea. And of course, shoutout po sa lahat ng mga taga-Sambales. Ako po ay taga-Sambales, Olongapo City po. Yan, ito po nung nagtatrabaho pa ako sa ibang center. Mga kababayan, bago po ako nagkaroon ng 11 branches nationwide, nagtrabaho po ako sa iba-ibang center. Okay, 3 center po ang napasukan ko at naging inspirasyon sa akin yung mga yon. No, kaya nung nagkaroon ako ng sarili ko, binigay ko ang best ko.
Yan, that is why my center now is the number one, undeniably number one sa buong Pilipinas po. No? Shoutout sa mga single parent po. Saludo po ako sa inyo. Meron ako isang estudyante galing abroad, no? Yung asawa niya pala nag-abroad, iniwan sila, 5 anak, single father. Buti na lang nakapag-Korea. Meron pa isa, kakaalis lang nung nakaraan, 3 anak, iniwan siya ng asawa niya, buti na lang nakapag-Korea, huyo yung asawa. Shoutout po ako sa mga lahat ng single parent. Yan, I encourage you, pwede nyo gawin ito para makabawi, umangat sa buhay, no? Yan, ito po, from Olongapo City si Miss Kim. Mamaya, magkikwentuhan tayo about kay Ulysses, no? Yan. At ito mga online students, ito magkapatid ha, na online student ko. Sobrang nakakakilabot, nakakataba ng puso. Sobrang sarap sa feeling po na makita mo yung tinuturuan mo through online. Ayan, no? Si Miss Mary Ann at si Arniel Natividad, mga factory worker from Valenzuela. Ito online, dati nagtatrabaho sa Jollibee. Ito online din, dating tricycle driver po. Of all of the online student, ito pakinggan nyo, maganda yung kwento nito magkapatid. No? Excuse me lang, no? Alam nyo po, nagpipilit tong mag-enroll. Sabi ko, wag na kayo mag-enroll, alanganin talaga. Kasi, nag-enroll sila linggo, tapos exam nila Sabado. Sabi ko, ma'am sir, suntok sa buwan para mapasa nyo yung exam. Pero mga kababayan, no, blessedly, sila po ay nakapasa sa exam. No? Mga kababayan, yung Korean language test po ay 1 to 40 points. Kada tanong, meron ka pong pagpipilian na 4. Ang tawag po sa klase na exam na to ay multiple choice. So, in reality, pag hindi mo alam yung sagot, pwede mong hulaan dun sa 4. Okay. Mga kababayan, sa 10 taon mahigit ko sa industriya, marami akong nakitang nakachamba sa exam. Pero ayoko sanang daanin nyo sa pachamba-chamba ang journey nyo dito. Pero yun na, nakakatuwa tong dalawang magkapatid. Nakapasa po sila kahit 5 araw lang nag-aral po. Hindi ko sinasabing magaling kami o magaling sila, siguro talagang para sa kanila. Okay, or isa rin sila sa nakachamba. Okay, ayan, no, matagal na rin po ito. Itong dalawa na to nasa South Korea. Proud na proud kami sa kanilang dalawa, no? Yan, at wag pong 5 araw ha, mag-aral, no? Yan, Miss Rosalie Salcedo, i-follow nyo to sa Facebook, matutuwa kayo. Pag pinalaw nyo si Miss Rosalie Salcedo, check nyo lahat yung video niya, nakakatuwa. No, meron pang time doon na nakasulubong niya si Lee Min Ho. Okay, sa South Korea, napakarami niya na itong nakita artista. Kanina nakita nyo siya, naka-red tag. Ito po yung unang alis niya at nakabalik na rin po siya sa South Korea. No? Ito si Francis Flores Pajarillo, hindi ko ito makakalimutan. Sabi niya sa akin, sir, kaya ko kayang ipasa yung Korean language test? Kasi sir, hindi ako magaling sa school ba? Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, Francis, upo ka lang dyan, makinig ka sa akin. Mga kababayan, hindi ko po kailangan na matalino't magaling dito, ha? Kailangan lang po dito marunong maghintay, magtiyaga po at marunong makinig, no? Yan, trust the process. Gagabayan po namin kayo simula at hanggang makaalis po kayo, na. Ito po si Francis ay dating cellphone technician sa Green Hills San Juan, no? Yan, ito po yung somewhere na nagtatrabaho po ako sa ibang center pa, no? Yan. Alam nyo, no, kanina yung kwento nakakatuwa 5 araw, no? Pero ito, ibahin nyo, ha? Kababayan ko from Olongapo City. Mga kababayan, si Frederick po, 5 taon bago po nakapasa sa exam. Kanina, 5 araw, no? Nakapasa. Ito naman, 5 taon. Mga kababayan, iba-iba tayong intellect, ha? At ginagawa sa pang-araw-araw. Mga kababayan, nung pinuntahan ako ni Frederick dito sa Makati, sabi niya, sir, hinahanap kita sa Olongapo, wala ka na pala dun sa pinapasukan mo. Sir, tulungan mo naman ako, mag-exam ako pang-4. Ibig sabihin mga kababayan, 3 beses na siyang bumabaksak sa exam. Tandaan nyo po sa lahat po ng mga bisita ko ngayon mga kababayan, ang exam po ay 1 beses lamang sa 1 taon. Pag bumaksak ka dito, maaari ka mag-retake ulit, ha? Yun ang maganda doon, no? Yan. At, pero sana, 1 shot na lang. Alam nyo po yung pang-4 na exam ni Frederick, bumaksak pa rin po siya. Hiyang-hiya siya sa akin. Sabi niya, sir, pasensya na. Wala daw po siyang day off sa kanyang trabaho at 12 oras ang kanyang pasok. Paano nga naman siya makakapag-review o makakapag-aral para mapasa exam? Pero nangako siya sa akin, pang-5, ipapasa na yung exam. At pang-5, na ipasa niya na nga po. No? Nung pinakita niya sa akin yung picture na to, mangiyak-iyak po ako. Dala pa ang banner ko. No? Pinost ko siya, tumabot po sa maraming reaction. No? Sana'y huwag niyong tularan na paulit-ulit bumaksak si Frederick. Tularan niyo po yung pagiging determinado niya na alam niyo po na ang South Korea makakapagpabago ng buhay niya. Now, dating factory worker po, no, from my hometown, Olongapo City, no,
Frederick po, no? Yan, ito magkaibigan. Kahapon lang kausap ko lang to si Joanna Lea. Tingnan niyo po yun, no? Friendship goal. May mga bisita ako diyan magkakaibigan, no? Tingnan niyo po ito. Sana kayo rin, no? Magkakaibigan, magtutropa, mapare-parehas pong makapagtrabaho sa South Korea. Professional, marami po, engineer, nurse, teacher, accountant, no? Etc. Mga 4 years graduate na nabanggit ko rin, nagko-Korea. Kasi nga, yun yung nakakalungkot eh. Kaya baba pa rin ang sahod sa Pilipinas kahit 4 years graduate, no? Yan, palakpakan naman po mga kababayan. Sana sa susunod kayo naman yung matulungan ko. Muli, this is Teacher Roland, Teacher Jologs, the CEO and Director of Roland Flores Korean Language Review Center. Ayan. So 11 branches nationwide po. 1,100 na po ang natulungan kong makaalis, no? Hindi po nagsisinungaling ang bilang mga kababayan. Na mga kababayan, ako po ay nagsimula magsalita ng Korean 2004, kaya Korean affiliated lahat yung mga trabaho ko hanggang sa nagkaroon nga po tayo ng sarili kong center. Ang tanong, Teacher Roland, nakapagtrabaho ka ba sa Korea? Ito po yung kwento. Alam niyo po, ang EPS Korea nagsimula 2005. Yung kumpare ko, kababayan ko, katrabaho ko ay mapalad po na may passport. Nung panahon na nagbukas ang EPS Korea Philippines for the first time, 2005, nauna siya. Tapos ginabayan niya po ako, no? Yan, at dumaan ako sa tamang proseso gaya na pinagdaanan ng kumpare ko at mga estudyante ko at pagdadaanan nyo. Mga kababayan, nung ako po papaalis na rin at final medical, no, ang malungkot na kwento, ito na po. Hindi ko po napasa yung final medical ko. Nagulat na lang po ako ay may sakit na po pala ako na walang lunas, no? Nashock din yung nanay ko na nurse kasi alam ng nanay ko na may vaccine ako. Ang sakit ko po, kaya hindi ako nakaalis pa South Korea, mga kababayan, ay hepatitis B. Mga kababayan, ang hepatitis B magpagsanggang ngayon ay walang lunas at bawal po sa maraming aspeto ng trabaho. Na talagang gumuho ang mundo ko, mga kababayan. Nashock din yung kaibigan ko, no, nagulat din yung nanay ko. At napagtanto ng nanay ko, baka hindi niya ako nabigyan ng booster shot. Nurse po ang nanay ko. Sa makatuwid, mga kababayan, hindi po ako nakaalis. Pero alam niyo po, mga kababayan, kung nakaalis ako noon pa South Korea, malamang wala po ako sa inyong harapan. Okay? Yan, siguro nga mga kababayan, tadhana ko po, no, na hindi makaalis para po bang isang malaking sakripisyo ang aking pangarap na ako po ay makapag-Korea. Sacrifice para pala makapagpatupad ng mas maraming mga pangarap pa. Now, so parang maalaala mo kaya na. Mga kababayan, that was 2006. Now, 2007 may nakadiscover sa akin mag-asawang Koreans. Naging amo ko po sila, no, ng mahabang panahon. Kaya mas lalo pong na-develop ang aking Korean speaking language skills at aking Korean language skills, alright? Ayan, kasi po ang negosyo po na hinandle ko sa kanila, no? Korean grocery, Korean restaurant, Korean school, Korean dormitory. Kaya para na rin ako nakapunta ng Korea sa dami po nakahalubilo ko. O, hindi ko pa na ano po ito, napalitan, no? Yan, meron na po akong 60,000 followers, mga kababayan. Ayan. Okay, ano ko lang, i-copy-paste ko lang yung aking Facebook po. Ayan, i-follow nyo po ako sa aking Facebook. Ayan. Baka may magtanong pa kung legit ako, ha? Ayan. Anyways, ayan po, no, yung aking Facebook, i-copy-paste ko, pakita ko sa inyo. Okay, ayan. 60,000 follower na po si Teacher Roland, Teacher Jologs. To know more about me, tignan nyo po yung aking Facebook account para mas ma-inspire pa kayo. Ayan, no. Mga kababayan, sa mga gusto po or curious paano magturo ang isang Teacher Jologs, meron po ako sa YouTube, no. Yan, Teacher Jologs. Ayan, napakita nga natin yung YouTube po. Okay. Type nga natin, Teacher Jologs. Ayan, no. Hindi ko pa na-check kung ayun. Uy, yun, dami na, no? 18,000 subscriber. Mga kababayan, ang expertise po ng inyong lingkod ay yung exam mismo. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko mapasa mo yung exam para mas masigurado natin tayong makaalis, no? Yan, sa mga gustong makita ako nagtuturo, pwede nyo po i-check sa aking YouTube channel po, no? Yan, pag tinype nyo naman sa Google, Teacher Jologs, isa lang yan, no? Meron din po tayong TikTok. Yan, panoorin nyo po, baka ma-inspire po kayo sa mga post dyan sa TikTok na meron na rin pong maraming followers, no? At ang pinagmamalaki ko po, of course, ang aking sariling website, no? Mga kababayan, na maganda po sa website ko, no? Ako lang po ang meron nito sa buong Pilipinas na anytime, anywhere, basta may internet yung estudyante, pwede po makapag-practice exam para malaman natin kung gaano nakahanda ang estudyante ko sa exam. They can take practice exam as many as 50 times. Ganun po karami.
para po silang nakikipag-sparring sa akin bago pa sa tunay na laban nila sa DMW mismo. Ganun po tayong mag-train ng mga estudyante natin. Mga kababayan, I have 11 branches nationwide at lahat po ng branches ko ay nakapangalan sa aking pangalan. Ito nga po, Roland Flores, Korean Language Review Center po. No, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Pangalan ko po mismo, ako po mismo, para alam nyo po, may nagagabay sa inyo at may-ari. Hindi kung anong pangalan ng inimbento na lang na nakakatakot pasukin, ha? Naging matagumpay po ang aking 11 branches dahil tayo po ay sumusunod sa batas, ha? Okay, hindi naman ako tatagal ng 8 taon po. No? EPS, ano ba ibig sabihin nito? Employment Permit System. Mga kababayan, ang problema ng bansang South Korea ngayon, naku po, pababa ang bilang ng pinapanganak na Koreano. Nakakabahala na po, no? Yung kanilang dito pagbaksak ng birth rate po nila. Kaya naman no choice sila, kumukuha sila ng manggagawa sa iba-ibang bansa. Pero sabi dito sa article na to na kinuha ko sa kanilang website, dapat daw po yung gobyerno na nagpapadala ng manggagawa sa kanila maging responsable sa pagpili at pagpapaalis ng tao. Mga kababayan, ang bansang Korea po ay nagpapadala nga po ng exam sa Pilipinas. 1 beses lamang sa 1 taon. Uy, nagkaroon ng special exam ha, 2 beses na para sa mga domestic helper. No? Yan, shoutout po sa lahat ng mga DH na nanonood sa akin. Naku po, alam ko pag DH ka, parang matik pwede ka dito. No? Uy, napakapalad nyo po. Tigil nyo na yan dyan sa mas mahirap na lugar. Dito na lang tayo sa South Korea. Mga kababayan, no, simple lang po. Ipasa yung Korean language test at ipasa yung medical. No? Yan, alam niyo po, kami po ang nag-aayos ng electronic resume ng mga estudyante namin. Kaya lahat ng branches ko, lahat maraming computer, no? Yan, kasi pag napasa niyo yung exam at saka yung medical, yung inyong resume, electronic resume, na tinulungan namin kayong aayusin po yon na ipapadala po sa South Korea. Dito po sa HRDK, no, Human Resource Department of South Korea for Foreign Workers, dyan po napunta ang mga Korean employers or factory owners para kumuha ng factory workers or employee. Okay, sana nagigets po. No? So mga kababayan, wala pong recruitan talaga dito, walang apply, wala pong agency. Paano maging isang aplikante? Ipasa yung exam. Muli mga kababayan ha, si Teacher Roland, Teacher Jolos, yun po ang expertise ko. At nakita nyo po kanina ha, simula umpisa hanggang sa mahatid ko sa airport, gagabayan po namin. Okay, mga kababayan, 3,000 po talaga usually ang kinukuha sa ating bansa, pero pumapalo na po ng 10,000 per year ang kinukuha sa atin. Napakapalad nyo. Napakagandang generation po ninyo. No, kaya naman yun po yung pinag-usapan natin sa female, mas tumaas po yung chance. Pero again, ang trabaho ha, wala tayong kasiguraduhan mga kababayan. No? Pwede kayo mapunta sa paggawa ng plastic, papel, karton, bakal, electronics, garments, tela, food, farming, livestock, construction, shipbuilding, kahoy, at ang pinakabago, kumukuha na rin ang hotel and restaurant na dati po hindi. At ayun nga po, 200 na po ang unang ipapadala na domestic helper galing sa Pilipinas sa Seoul, South Korea. Sa atin lang po yan at baka marami pang magbukas. Kaya girls, dream, believe, survive, pray, and wait. Boys, sureball po kasi kayo dito. Pasensya na, hina-highlight ko lang yung girls. No? Una sa lahat, no, kapag kayo nagtatrabaho sa South Korea, libre ang tirahan. Okay ba yung ganun? No? Okay ba sa inyo nakatira sa condominium? Sa bahay na malaki na may umiiyak sa gabi? Joke lang. Okay. Yan. Pero ito ha, loob ng container to ha. Okay, minsan kasi sa isang kumpanya, para hindi na mapalayo yung mga mga trabahante nila, naglalagay ng container van. Pero ganyan kaayos ha. Tignan nyo yung walling, ceiling, window, pati air condition, temperature control. Pati yung flooring maayos ha. Okay, kumpleto pa kayo sa gamit at magkakaroon kayo ng malupit na rice cooker na nagsasalita. No? Mga kababayan, sa pagkain po, yung tanghalian, no, lahat naman ng estudyante ko sinasabi na lagi may lunch, no, tapos naka-buffet style pa. Okay lang ba sa inyo? Araw-araw naka-buffet, no? Mga kababayan, ang concern ko lang, sana kumakain kayo ng manghang at gulay. Okay? Ayan, ganito karami pag nag-withdraw ka ng sahod kasi nga 2 million won ang katumbas ng 80,000. Sorry, 90,000. So pag nilagay mo yan, winidraw mo yan, ilagay mo sa wallet mo, sigurado, wasak ang wallet mo. Kaya papapiliin kita, ano bang gusto mo? Wasak ang wallet mo
o mabulok yung wallet mo, walang laman. Siyempre doon tayo sa mga mawasak, no? Ito po si Miss Kate ay dating nagtatrabaho sa BPO, no? Yan, at aware po siya yung pinapasok niya, maiba yung trabaho niya. Alam niyo po, admin siya, no, sa isang BPO call center po. Pero pagdating sa Korea, factory worker po. Na yung sahod niya dito sa Pilipinas noon, 25,000 pesos. Uy, malaki, no? Above minimum. Alright? Pero mas malaki syempre sa South Korea, no? Ito po ang minimum salary ng 2022. Okay, 2023 85, na 2024 mataas na po, at by next year mas mataas, taon-taon tumataas ang sahod ha sa South Korea. Sa Pilipinas ba taon-taon tumataas yung sahod? O sige, yung gastos taon-taon ba? Hindi yata, no? Parang buwan-buwan yata tumataas ang gastos, no? Mga kababayan, pag minimum salary ka, ang pasok mo ay Monday to Friday, alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon. Si Ulysses ganun eh. Pero sabi sa akin ni Ulysses, no, from Isabela, shoutout sa mga tao dito, Ilocano po, no, sa mga lakay natin dyan, right? Lakay Manay ba yun? Okay, sorry. Tiyata Manay. Okay, yan, sa ano yata yun? Sa bandang Bicol region. Okay, paano ba yung sa Ilocano ng babaeng ano? Lakay, pag babae naman, no? Salamat po. Okay. Anyways, mga kababayan, si Ulysses po, no, sabi niya paglabas siya ng kumpanya, napakaraming kumpanya na kapitbahay nila. May mga ibang Pilipino na kaibigan at kay schoolmate ka pa, no? Sa kabilang baryo daw ng kanilang factory, marami rin pong farm, no? Alam niyo, nagpa-part-time po siya. Sabi niya, no, not bad for every Saturday, 7,000 pesos. Pero bawal daw po 'yun eh, no? Kaya pag nag-part-time kayo, patago daw eh, no? Ayan, no? So, pwede pa rin, no, kahit minimum salary, at least makapag-chani ka ng work part-time po. Okay, shoutout po, no? Yan, ano ba yun? Naimbag na Rabi. Ayun, okay. 19 years old, no, si Miss Maria Fatima, shoutout sa mga taga-Tagig. Okay, batang-bata kasi batang ina po ito. Kaya talagang nag-push na rin po siya mag-Korea kahit 19 years old. Nagka-college pa lang po ito, no? Pares lang, wala pong work experience. Ito po, dating tender. Tignan nyo naman, gumanda. Yun na sinasabi ko sa inyo. Nakakaganda po yung South Korea po. Yan, biro lang, maputi talaga si Miss Yumi na dating tindera. Wala po siyang professional work experience. At mantakin niya yung sahod niya, ayan po per month. Mga kababayan, pag minultiply natin tong 118,000 pesos sa 10 buwan, ang tanong, milyon na po ba? Grabe, hindi po to breadwinner ha. At dalaga pa po ito. No, imagine natin na para siyang kumikita sa isang taon na mahigit 1 milyon. Sana kayo na rin, no? Sana sa susunod kayo naman, or sana sa susunod sa wakas, no? Ito unang sahod ng aming sekretary sa Makati, si Miss Joyce Mirales. Ayan po yung kanyang ano, no? Unang sahod, laki rin, no? Okay. Dati kong driver. Okay, yan si Miss Mr. Arvin Llanero. Shoutout po sa mga ano ba 'yung ano? Maayong gabi sa inyong atanan, sa mga taga Mindanawan. Okay. Ayan, no. Dati po itong driver ng multicab sa Davao po. Tapos naging collector din ng tao dito, small town lottery, at habal-habal driver, no. Tapos naging driver ko po dito sa Manila, no. Grabe ito, nakabili na ng maraming lupain, no. Pamilya sila ng mangingisda. Na, shoutout po sa lahat ng mangingisda. Ito naman, magsasaka at mananahi. Ito walang alam sa computer eh. Yun ang maganda sa amin eh. Alam nyo, talagang gagabayan namin. No? Sabihin nyo lang, sir, hindi ako marunong sa ganyan. Walang problema, sanay na kami. Talagang para kayong mga dito, chicks. Sisiw ba? Okay. Yan, sisiw na talagang aakayin namin hanggang sa kayo po ay makalipad. Ito po ha, mga kababayan, simpleng magsasaka. Ayan, hinatid natin. Pag ganito ang sahod po, mga kababayan, 3 hours overtime. Kaya nyo ba? Mag 3 hours overtime ha, para ganito yung sahod. No, again, muli mga kababayan ha, almost 90,000 na po ang sahod next year. Kaya pag nag 3 hours overtime ka, baka mas malaki pa. No? Yan, okay na ba yung ganun sahod, no? Ito pa rin po, malaki ng sahod. No? Alam nyo po si Eric po, no? Yan, paglabas ko ng bahay ngayon, okay, siguro mga 5 minutes, nasa SM Makati na po ako, no? Kaya madalas kaming magkita ni Eric. Kaya alam nyo, medyo kakaiba yung emotion ko dyan. Sobrang saya kong makita si Eric, no, na kapag nasa SM ako, hindi po siya nagkukulang sa amin ni Mrs. na inaasikaso, no. Grabe, no. 40 plus na po si Eric, no, at tao dito, na-recontract po siyang muli. At magandang lalaki ito, lagi po itong nagiging host at MC sa South Korea po. Ay, paalala lang po sa mga boys, no, pag napunta kayo sa kahoy, sa paggawa ng paleteng kahoy po siya, onti ingat lang po sa cutting machines, no. Ayan. Ito po, Becky. Bilib na bilib ako dito kasi kahit nasa Bakalan siya napunta, mga boys, kayang-kaya niya yung trabaho. Taga ito, Misamis. Sabi niya sa akin,
mga kababayan, no? Sir, wag mo naman ako ismailin kahit Becky ako, sabi niya ganon, no? Yan, ano daw siya, nagbubuhat ng sako-sakong kopra sa probinsya, kaya kahit papaano, batak ang katawan, okay, ng Becking ito. Shoutout po sa LGBT, no? Lalaki, babae, bakla, tomboy, again, pwede po dito. Okay, ayan, no? Bonus na lang. Ito yung staff ko, yan, Ayan, si Jeff, no? Tingnan nyo, medyo pumayat siya. Marami ako estudyante ngayon, ayan, nagbibilihan ng gold, mura ang gold sa Korea. Okay, siguro nga dahil sa influensya. Sino yun? Si Boss Patis ba yun? Yung yung may vlogger, no? Yung Boss Patis ba yun? Yan, joke lang, Boss Toyo. Kaya yung mga estudyante ko bili ng gold. Maganda yan, ha, kayo rin. Mamakyaw kayo ng ginto sa South Korea. Tingnan yung sahod niya, laki, no? Grabe. Alam niyo yung sahod nito sa Davao, pasahod ko sa Sabao, sa Davao, 10,000. Tingnan niyo kung gaano, ilang beses, parang 14 times na lumaki. Okay, yung sahod. At ito na nga po si Dane, no? Si Dane po ay dating kargador ng troso sa Mindanao. Alright, tapos nung nagpunta siya sa Maynila, kung hindi janitor, siya po ay construction worker dahil nga po grade 3 lang ang natapos. Muli ito talaga sobrang life-changing, no? Na 36 years old, kala niya, ganun na lang ang buhay niya. Pero ayun po, nakita niyo po ito, nagtiwala ito, nakapag-Korea, tuluyan pong nabago ang buhay na nang hindi nakatapos ng pag-aaral, grade 3 lang. Shoutout po, baka may bisita po kung hindi rin nakatapos ng pag-aaral, no? Pag-isipan niyo pong maigi, no? Yan, ito po ay tunay na testimonya, tunay na kwento ng buhay. Ito mga kababayan, no, 149,000 pero ito rin 152. Okay? Ito rin, ayan, malaki rin to. No, ito rin malalaki to. Pero mga kababayan may mga kumpanya na kapag pumasok kayo Monday to Sunday, totally walang pahinga. Maraming umiiyak dito Okay, hindi po kayo pwedeng tumanggi na wala kayong day off. Ang tanong, kakayanin nyo ba? Gugustuhin nyo ba? No? Alam nyo, marami akong mga estudyanteng binata, ayaw to. Pero yung mga pamilyado, naku po, game na game sila. Go na go. Kaya naman ito nga, nakapagtayo ng bahay, wala pang 1 taon. Okay, ito, napakalaki ng bahay, no? 3-story rin sa Bulacan. Okay, from Hagonoy, Bulacan. Ito, marami ng lupain sa Island of Catanduanes, no? Sa Cavite, meron na rin sa Bicol region. No, mantakin nyo kinaya po nila. Ang tanong, kakayanin nyo rin ba? No, sana kayanin nyo rin po. No, yan, ito po pumasok ng holiday kaya ganito kalaking sahod. At na nakakatuwa dito, si Jefford ay napunta po sa paggawaan ng tissue. Napakagaang, no? Ayun po mga kababayan, marami pa akong gusto ikwento. Okay, baka makatulog na kayo dyan mga kababayan. Gusto ko lang ipakita, no, na kahit kulang tayo sa edukasyon, at kahit wala tayong work experience. At ano ka man kayo mga kababayan, kung kakayanin mo to, gaya po ng mga estudyante ko, kaya nyo rin. Alam nyo, may estudyante po ako, proud na proud siya Dati daw po siyang tulak ng droga at kilalang addict sa lugar niya. Ngayon po, nagsilbi po siyang inspirasyon at sobrang dami niyang natulungan po. Okay, 2 na po ang umamin sa akin na ganun dati ang sitwasyon. Buti na nang nakapag-Korea. Okay, kasi walang droga sa Korea. No, baka may bisita ko ngayon, snatcher, hold-upper, no? It's time. Okay, para mabago naman ang buhay ninyo. Mga kababayan, okay, ang tanong ko po, alright, ano po ang trabaho nyo ngayon? Magkano ang sahod monthly, no? At ilang taon na kayo sa trabaho? Sahod, okay, ilang taon na sa work, no? At ano yung work? Sa work at ano yung work nyo? Ayan. Okay, pa-comment na lang po. Inom lang ako sandali. Ay, malaki-laki yan, no? Sa DepEd, no? Teacher. Yan, professional. First time. Salamat po, ma'am. 12 months. Almost 5 years factory worker. ST, meron po. 10 years, 7K, panadero. Ay, may umalis na akong panadero. Okay, PM mo ko, papakita ko siya sa'yo. Proud na proud ako dun, no? Yung panadero namin dati.
Wala po tambay. Okay lang yan, tambay. Dicer. Okay. Grocery sa Dicer, marami na. Estudyante, okay lang. Security guard, 1 year, no? Alphamart. Ayan, si Dane, nagtrabaho din yan sa Alphamart, no? 2 years managers. Maraming salamat po. Licensed professional dito, nakahira sa walang pang item, no? 16K per month parista, 4 years, 10K BPO, walang ipon. Okay, marami na akong call center na umalis po. Okay, banker. Ito po si ano, no? Si, tawag dito. Ayan, si John Albert Talukod, call center agent yan. Okay. Yan. Uy, maraming salamat siya sa Gear 6 year banker 33K. Wow, no, nalalaki na sahod, parang doble. Okay. Sana all, hindi ko na re-experience yan. Mechanicon, okay, 18 monthly. Kwento ko lang mga kababayan. Salamat po sa mga nag-share ha. Ayan, si Melbert Cadalso po ay seaman. Alam ko, pag seaman, maganda na yung buhay, di pa po? Okay. Ang kwento sa akin ni Melbert, no, ang mahirap daw sa kanyang pagsisiman kapag dumaong na yung barko sa Pilipinas. Minsan po umaabot nung 2 hanggang 4 na buwan bago po maglayag ulit. No? Tapos alam niyo mga kababayan, sahod niya 35 plus 30, ganon, 40. Pero yung ipon niya, nagagamit siya sa pamilya niya, 3 yung anak. So alam niyo po, sabi niya, in 10 years, wala daw siya napundar. So seaman na po ito ha, 10 years. At alam niyo po, thankfully nakapag-Korea siya. Alam niyo, last year, kinamusta ko to. Kamusta? Magkano ng ipon? Ganon ako lagi. Mga kababayan, meron na siyang 500,000 tuwan-tuwa. Last year, ha? Paano na ngayon? First time nangyari sa kanya. Buti na lang nag-Korea. 10 taon, seaman, ha? Sorry. Shoutout sa lahat ng ka-5'9". Ayan. Shoutout po. Pa-comment naman kung ikaw po ay ka-5'9" o security guard. Alam nyo po, pag security guard na estudyante namin, halos lahat one shot. Kasi, pag naka-duty daw sila, nagre-review. Kaya naman napapadali nilang mapasa exam. Ito po, 14 years security guard. Again, nagulat ako, 14 years. Talagang tsinaga niya. Buti na lang nakita niya to at tuluyan pong nabagong buhay, ha? Ang dating security guard. Again, 14 years security guard. Ito po, no, kanina may nakikita akong government employee, ha? Ito, government employee. Not just 5 years, 10 years. 16 years government employee. Mga kababayan, kung 5 taon wala pa rin nangyari sa trabaho mo, baka ito na to. Huwag mo nang paabutin ng 15 years. 10 years wala pa rin nangyari sa iyo, huwag mo nang paabutin ng 15 years. Ito nga, buti nakita niya ito. No? Wala po siyang napundar. Ay, meron. Nakakuha naman ng pag-ibig, pero 17 years to pay pa yung bahay. Okay. So, 16. Grabe, di ba? Pero na-buy out niya na. Okay. Nabago ng buhay nito ni Efren po. No? Paigisipan nyo po, no? At shoutout po sa lahat ng factory worker, no? Ito na po yung pinakamatagal, 19 years factory worker, no? Mga kababayan, muli, no, check my profile. Hindi ako gagawa-gawa ng kwento dito. Hindi ako nang-hype. Totoong kwento ng buhay ng mga kababayan natin, no? Si Miss Hazel, ayan, no, tuluyan pong nakapagtrabaho sa South Korea. Again, mga kababayan, na age limit po 18 years old, ha, para makapag-exam dapat June pababa, no? Yan. Anyways, mga kababayan, kung sakali kayo po'y kumikita 100,000 monthly, baka naman, di ba, pwede na yan, no? At sana mga kababayan, kayo po ay nagtatabi ng sahod ninyo at kontrolin ang pagpapadala. Okay, sana okay na po yung 30,000, ha. Pag sinabi ng asawa mong kulang pa yan, magtaka ka na. Baka binibigay lang kay kumpare. Okay, hulihin mo. Ipatulpo natin. Joke lang, no? So, anyways, mga kababayan, 100,000 sahod mo monthly, pinapadala mo yung 30,000, no? Kapag nasa Korea ka na, 70,000 tinatabi mo. After 5 years working in South Korea, this is equivalent to 4.2 million pesos. At ang nakakagulat pa, mga kababayan, after 5 years, may matatanggap kang back pay, no? Yes, tama po, nakikita yung digits dyan. 6 digits. Double 6 digits ba? Almost 2 million. Okay. So mga kababayan, 5 years in South Korea para kayong kumita ng 6 million. Ang tanong, sa 6 million makakabili na ba tayong bahay lote? At sana, no, okay na ako dito, wag naman. Mag-isang sabak ka pa. Mag another 5 years ka pa. Gusto ko makita ko kayong makapag-retire ng maayos. Makabili rin sana ng life insurance, no? Para sigurado po, no, hanggang sa pagtanda mo, wala kang problemang pang-pinansyal. Muli mga kababayan, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Okay, this is my Facebook. Check nyo po, no?
Yan, 10 taong mahigit na po ako sa industriyang ito at 1,100 mahigit na po ang nabago kong buhay. Sana sa susunod kayo naman po, pag-isipan yung maigi, aralin nyo pong maigi. No? Ito pong papasukin nyo pong ito. No? Gagabayan po namin kayo simula-simula hanggang sa makaalis po kayo. Bonus meron po ha, tuwing Thanksgiving, September ito, tuwing Chinese New Year, January po ito, at may isa pa ha. Yung tawag dito, yung Labor Day, no? Yan, 3 taon po ang kontrata ha. Pwedeng pumasyal-pasyal sa Pilipinas mga kababayan, no? Yan, baka naman, no, kasi mga ibang estudyante ko hindi pumapasyal, magastos daw. Ano ba naman yung 20,000 balikan na ticket, no? Yan, magsupresa ka, no? Sa pamilya mo, malay mo, mahuli mo yung kumpare mo, di ba? Okay? Tapos po mga kababayan, no, kapag natapos yung kontrata mo, bumalik ka ng Pilipinas, pwede ka naman mag-exam ulit, no? Tapos yung kanina, yung joke ko po na sip-sip, hindi naman po totally sip-sip, ha? Dapat po masipag ka, hindi ka sakitin, hindi ka nagrereklamo sa trabaho. Yan. At kahit papaano mga kababayan, no, ayan, hindi ka nalilate talaga, no? Yun po, yung kahit papaano ko po, no, sana kahit papaano after 5 years in Korea nakakapagsalita-salita ka naman, no? Yan, baka naman 5 years ka sa Korea, isa lang yung alam mo. Kenchana, yun lang alam mo. Wag naman ha. Yan, pero alam niyo mga kababayan, sa 1,100 kababayan natin na tulungan kung makaalis, wala pong umalis na fluent, no? Yan, sa Korea na po talaga natutong magsalita, no? Pero hangga't maaari sana, no, marunong po ta kahit konti, no? Yan. Anyways mga kababayan, matagumpay ang ekonomiya ng Korea dahil sa mga kanilang produkto na sikat sa buong mundo, ha? Yan, baka familiar sa inyo yung mga produktong iyan. Bukod pa doon sa pagpapaganda, ito ngayon mga sasakyan, appliances, pati po yung Korean drama na sikat sa buong mundo. Kaya po mataas ang demand ng Korean products po dahil marami po sa buong mundo ang nanonood ng Korean drama po, no? Yan, and of course yung mga anemic na malnourished, joke lang, yung K-pop na sikat, pagkain, lugar at sikat na rin na tourist spot ang South Korea po, no? Talagang bucket list po. Na ito ay example ng Labor Day. Yan, tingnan nyo, kapag masipag ka, baka bigyan ka rin ng plaque na kahit hindi mo naiintindihan, masaya ka pa rin. Okay? Ayan, kasi may plaque ka. Right? Ayan, at kapag binigyan ka na sobre ng Korean, pera po talaga yan. So, another bonus. Parang 3 beses sila nagbibigay ng bonus kada 1 taon. At ang maganda po dito mga kababayan, no, ay wala pong placement fee. Ayan, no? Kaya hindi nakakatakot pasukin, no? Pero tandaan nyo mga kababayan, ha? 1 beses sa 1 taon ang exam, kaya maghihintay tayo. Habang naghihintay, dapat po naghahanda na kayo. Okay, yun naman po yung service ko. Pine-prepare ko yung mga estudyante ko para mapasa yung exam. Kapag nakapasa na sa exam, wag mo na maging masaya. Okay, kasi maghihintay pa rin tayo ma-hired. It takes time bago tayo ma-hire, no? So talagang yung willing to wait, nandun po yun. Ang tanong, willing to wait po ba? No? Yan, isi-simplified ko yung pag-aaral, no? Sa registration, okay, responsibility ko na tulungan po yung mga estudyante during the registration. Okay, at mga kababayan, no, is responsibility ko po na i-update ang mga estudyante ko, no? But tandaan, yung trabaho po natin ay gulpi di gulat, wala po nakakaalam kung ano yung magiging trabaho natin. Kaya be ready physically. Sa mga mahilig magpepetiks-petiks, yung magaang na trabaho, walang ganyan sa papasokon po natin, ha? Yan, maging handa po tayo. At yung sa female, na-discuss ko na po, ha? Females, 50-50 pa rin chance, no? Wala pa rin tayong kasiguraduhan na kayo po ay makapagtrabaho doon kahit napapasay natin yung exam, no? There will be something like 3 years validity of exam. Pag naubos yon, hindi ka na hired, I suggest to take the exam again. Sa boys, matagal na yung 1 year bago ka makaalis, no? After you pass the exam po. Okay? Kasi nga, yun nga po yung maganda sa boys, siguradong nakakaalis po, no? And good news po sa lahat na may passport. So, sa lahat na may passport po, anytime na lumabas yung registration, naka-ready na kayo. Kasi ito po yung number 1 requirement po para makapag-exam ka rin. Yung passport po. Sa lahat ng wala pang passport, get your passport as soon as possible po, no? Yan. And during the registration, gaya po nito, tulong-tulong po tayo. Tutulungan po namin tayo. Magkaano po tayo dito, no? Bayanihan po tayo. Dati, kailangan ng computer and laptops para sa registration. Ngayon po, kahit cellphone na lang. At may bayad ng exam, babayaran po mismo natin, no? Sa system po ng DMW. Okay? Yan. Kaya pag bumaksak ka sa exam, ha, bayad ka na naman, no?
at huwag masindak sa Korean alphabet. Ang Korean alphabet po ay napakadali. Tingnan nyo po ha, yung letter G nila parang 7 lang. Okay, yung N nila parang letter L. Yung D nila parang letter C. Yung M nila parang box lang. Yung S nila parang Y lang. Ito po yung A nila ha. Isang tuwid pababa at isang maliit na kamay padiretso. No? Napakadali po nung kanilang alpabeto. Kaya huwag po kayong ma-pressure. And of course, mga kababayan, ng aking Korean Language Review Center ay 8 years na po. At good thing hindi pa rin ako nagtataas, pero baka ba next year taasan ko na po. 8,000 pesos lang po. One-time, lifetime payment. Hindi naman totally lifetime, hanggang age limit. Alam ba, 25 years old ka, tapos bigla ka nag-US after mo mag-aral sa akin, bumalik ka dito, 30 years old ka, no? May account ka pa naman, no? Hanggat hindi ka nakakalis, yan lang po yung bayad, no? So, no extra charges, no hidden charges po yan. At 150 hours learning program po ito. Pero pag nagsimula ka ng face-to-face class, hindi naman agad 8,000 po ang bayad, no? 3,000 lang po yung down payment. Sa online class, sa mga maggugustuhin yung online class, meron din po tayo 4,000 nga lang po yung down payment. Mamaya papaliwanag ko pa itong maigi para mas malinaw po sa lahat. Then I have my video also explaining this, ha? Uy, 3 libro ang kasama. May uniform pa, may ID lace at dito, yung may ID at dito kapag bayad ka kahit saan branches ka, no? Basta tapos na yung proper course mo. Okay? At ayun po, ito po meron tayo sa Makati, Davao, Cebu. Mamaya ipa-flash ko po yung mga address, no? Yan, Sorsogon, Digos, Davao, Calamba, Laguna, Sibulan, Dumaguete, okay, Monumento, Caloocan, Cubao, Quezon City, Bacoor, Cavite at yung pinakabago kong branch, San Fernando, La Union. So 11 branches po lahat-lahat po, no? Pero ito yung challenges natin mga kababayan. Ang exam po ay dito mismo sa building ng DMW o dating POA dito sa may EDSA. Pero ito po ang maganda sa aking center, ha. Halimbawa taga Davao ka, doon ka nag-aral and then mag-e-exam ka na. Mga kababayan, ang opisina ko sa Makati, pwede kayong tumuloy ng 3 to 5 days for free. May tubig doon, may ilaw doon, may tubig na malinis, pwede ka magsaing. Okay, wala kayong problema sa tuluyan. At yung office natin sa Makati, malapit lang sa MRT. Kaya isang sakay ka lang para makapunta ka dito sa DMW at makapag-exam. Muli ha, sa mga estudyante naming mag-aaral, okay, na sa malayo, pag luluwas na ng Maynila, you have 3 to 5 days pwedeng tumuloy. Sa amin lang po yan sa buong Pilipinas. Kaya nga po number 1 kami. Okay. Ayan, no? So yun ang maganda po sa mga taga-probinsya po, no? And of course, ang tanong, ano ba yung exam? Mga kababayan, ang exam po muli ay 1 to 40 points. Sa bahagi ng exam, may tanong na patungkol sa bagay. Gaya po na nakikita ninyo, kalendaryo. Lumalabas po to sa exam, pero dapat alam nyo yung wikang Korean. Pero pwedeng may iba to, pwedeng maging orasan, pintuan, bintana, pantalon, sapatos, computer, libro, passport, ID, mga gamit pang trabaho, lagare, martilyo, pako, tornilyo, flyers. Pero dapat alam niyo yung Korean. Mga kababayan, no? Pasensya na po. Okay. Sa librong ibibigay po namin, yung mga bagay ay meron na doon. Kasi yung libro na bibigay po namin, sila na rin po yung gumagawa ng exam. Nung binilang ko po yung salita na patungkol sa bagay, no, ay 300 salita. So mga kababayan, ang gusto ko sabihin, kailangan nyo magsaulo ng 300 salita na patungkol sa bagay para masagutan ito. Okay, pero huwag kayong mag-alala. Hindi porke 300 isang tanong na lang, no? Parang, sir, hirap naman nun, 300 salita na Koreano sa sauluhin namin para masagutan ito. Hindi po. Ang tanong na patungkol sa bagay ay lalabas sa exam ng 3 hanggang 5 beses po. So, hindi po masasayang yung 300 salita na sinaulo ninyo. Okay. Baka nga mga kababayan, susubukan ko po kayo. Baka may alam na kayong Korean word na hindi nyo namamalayan na lumalabas sa exam. Susubukan ko, ha. Mga kababayan, anong tawag dun sa pagkain ng Korean na sikat na gawa sa Chinese cabbage na manghang? Titingnan ko sa comment section. Parang tagal. Ayun, may tumama na. Okay, tingnan natin. Ayan, magkokopyahan na lang yan eh, no? Uy, tama po ha. Alam na alam, no? Kimchi. Tama po.
So 300 words ang sasauluhin minus 1 kasi alam nyo na yung kimchi. 299 na lang. Ang galing nyo ha. Okay. Isa pa ha. Lumalabas kasi yan sa exam. Itong tanong ko lumalabas din sa exam. Baka alam nyo rin. Ano pong tawag doon sa inumin ng Koreano na kulay green ng bote na nakakalasing? Ayan. Tingnan natin kung alam din natin. Alam din ng mga bisita po natin itong salita na ito. Ayun, may sumagot na rin, no? Alam na alam din nila. Marami yan sa 7-Eleven eh. Pero mag-ingat kayo, may mga peke ng soju. Okay, ayan, no? So, dalawa na pala alam nyo salita eh. Di 298 na lang. So, ganun lang po mga kababayan, no? Yung ating sa exam. Pero may parte ng exam na nagtatanong sa lugar. Sa lugar po, dapat may alam po tayo at least 30 words na lugar, no? Gaya nito, Pierre Airport, subway station, department store, palengke, restaurant, etc. etc. No, factory. And of course, meron din po yung part na magbibilang po tayo. No? Again, 5 sa things, isa sa lugar, isa sa pagbibilang, 7 points na. No, sa pagbibilang, marunong lang tayo na hana, dulcet, etc. etc. Masasagutan po natin ito. At ang pinakamarami sa exam mga kababayan ay ang pandiwa or action word. Doon sa 2 libro na ibibigay po namin, no, binilang ko yung pandiwa ha, medyo marami. 500. Pero mga kababayan, dapat seryosohin nyo yung pagsasaulo ng salita. Okay? Kasi mga kababayan, 50 to 70% ng exam, lumalabas po talaga yung verb or pandiwa action word. No? Kaya kung susumahin ko po, verb and then yung things, 300, siguro pag sinuma total natin, kulang-kulang mga nasa 1,000 salita. So mga kababayan, ayun po yung isi-simplified ko. Hanggat maaari, makapagsaulo kayo ng vocabulary, mga salita ng Koreano, mga 1,000. Pero take note ha, magpa-practice exam kayo ng maraming beses. Tapos i-discuss ko ano ba yung exam po ninyo. Tapos pa-practicein namin kayo magbasa ng mabilis para mas mabilis kayo makapagsagot sa exam. So ganun po. Again, hindi naman kami magtuturo for fluency. Mapasa nyo lang po yung exam. Kaya naman po mga kababayan, undeniably, no? Undeniable. No? As of today, we have 815 passers. Kahit sumahin po ang marami pong KLC o center sa Pilipinas, hindi po mapapantayan yung bilang namin. So dito kami proud na proud. This is one of my greatest achievement po or our greatest achievement ng aming center for 8 years, surpassing all of the centers in the whole Philippines po. No, mantakin nyo, we have 818 passer as of today. No? Yan, ongoing po yung exam, matatapos po yung exam ng September. So what more, pag umabot na September, baka ma-reach po namin ng almost 1,000 passers po. Okay? Yan, at ma-post po namin kayo. No? Yan, i-check nyo na lang yung profile po. No? Yan, para mas malalo kayo maging komportable. Mga kababayan, pag pumasa ka sa exam, medical na po at sana wala kang medical issues. Gaya po ng physical defect, putol ang daliri, colorblind, kayang gawa ng paraan. Tuberculosis, sana during your medical exam wala ka niyan. Pero kung nag-tuberculosis ka, medyo mabusisi po. No? Yung spot sa baga, nakiklear po yan. Yung pilat sa baga, nandyan na po yan. Kailangan ng clearance po talaga. Mahabang proseso po yan. Yung severe scoliosis, bawal po. Mild, may nakakaalis naman. Yung Hepa B, bawal nga po gaya ng sa akin. HIV o AIDS, hindi po pwede. Ulitin ko lang po, HIV o AIDS, hindi po pwede. Okay, may nagpi-PM sa akin, non-traceable daw. I'm not sure. Okay, ayan. Pero pwede magpa-check sa clinic kung non-traceable pa talaga. Okay. High blood o hypertension, okay lang, no? Yan. Sa mga broken-hearted, sa Korea na kayo mag-move on. Ang ire-recommenda namin medical po, magre-recommenda kami. Sa Visayas, Mindanao, nasa 1,500 eh. Okay, sa Luzon, 1,000, tawag dito? 1,200 pa, no? Yan. Okay dyan. Hindi naman kayo basta-basta anuhin. And then of course, kapag pumasa ka na po ng exam, na magkakaroon ka na ng account sa online, sa mismong website ng Korea. Dito mo malalaman kung pumasa ka talaga, pinadala ba ng government natin ang resume mo sa Korea, yung electronic resume nga, no? At kung natanggap pa. Tapos may makikita ka na po, no? Na na-hired ka po. Ito po yung nakakaiyak moment pag na-hired ka na po, no? Yan. Anyway, sa yung kontrata, pag na-hire ka na kasi may kontrata ka, punta ka sa opisina kaagad, tutulungan ka pong i-print ito at ipirmahan mo at ipadala po sa South Korea po. Tutulungan ka namin at i-guide ka po namin yan, no?
Tapos po mga kababayan, pag na-hire ka na, okay, yan, standby ka na kasi luluwas ka na po ng Maynila. Okay? Mga kababayan, once you got hired, siguro po, ang tansya po natin ay 1 month pinakamabilis or 1.5 months to 2 months. So totally kapag na-hire ka na ba, halos hihinto ka na rin po sa pagtatrabaho at marami ka na pong aasikasuhin. No? Ang maganda pag aalis ka po, mga kababayan, no, napakagaang lang yung requirements po. No? Yan yung passport po, given naman yan. NBI, kumuha ka kaagad, no, kahit dito na sa Maynila. Yung training certificate, ayan po, ibibigay pa ni Tito Boy. Grabe, di ba? Artistahin, Tito Boy. Joke lang. Okay, ayan, bibigay po yung certificate. May bayad po yun, 500. And PIOS, mamaya papakita ko. TB clearance, medyo mahal po ito. Okay, dudura ka, tas ibibigay mo yung dura mo sa pinakamahal na hospital sa buong universe. Joke lang. Okay, yan. Tapos, pag na-hired ka, bago ka umalis, papamedical ka ulit. No? So, parang 2 beses na medical. Yung contract, ayun nga, dinownload mo. Tapos, yung NSO, ano nang tawag ngayon? PSA, no? Sa PSA po, basta may print out ka niyan, walang problema pa. No? Tapos again, no, mga kababayan, hindi ka hanapan ng transcript of record, hindi ka hanapan ng diploma, hindi ka hanapan ng certificate of employment. No? Ulitin ko lang, kahit hindi ka nakatapos, hindi ka nakapag-aral, wala kang work experience, okay lang. Okay, ito po ha, 1 linggo po kayong magti-training sa DMW. Tatawagan ka, ite-text ka, ipopost ka, or i-email ka ng DMW. Report sa DMW at magti-training ka na. Ayan o, si Mylene. Si Mylene ay 37 years old. Nasa Korea na to, hindi na umuwi. No, 40 plus na siya, nakapangasawa ng Koreano. Baka kayo rin. At si Babylin din, nakapangasawa ng Korean. Ha? Yan, malay nyo, yung mga bisita ko ngayon, makapangasawa din ng Korean. Ang piliin nyo yung matandang mayaman, madaling mamatay, ha? Para sureball yung buhay, no? Kamusta ang buhay-buhay, bossing, no? Ayan. Anyway, malapit po yung opisina ko dito sa Makati, no? Sa airport at sa MRT, di ba? Okay, mga kababayan, pag nandito ka sa Maynila, tignan nyo po. Walang biro yan, ha? Kahit tanong nyo po sa mga estudyante kung umalis. Kami lang ang meron yan. Kaya yung mga nasa malalayo ngayon, huwag kang mag-alala, no? Pero mahigpit kami, ha? Walang bawal lumabas sa gabi. Siyempre, responsibility ka namin, ha? Yan, good boy kayo dito, ha? In preparation sa Korea. Yan, please lang. Alam nyo, yung mga umalis sa amin, minsan tumagal dyan, 2 buwan, ha? Okay, tapos ayun nga po mga kababayan, sana malinaw sa lahat. Okay, sarap mag-Korea mga kababayan, pero hindi siya madali, ha? Okay, kailangan nyo muna talagang ipasa yung exam, no? Tapos yung medical. Tapos hintay kayong mag-hire. So, yung hintay, very critical pa. Okay? Tapos, kapag itas ng training mo na yon, visa processing ka na. Pag visa processing, ito na. Medyo mabigat. Mga kababayan, yung pinakamabigat, no? Kapag aalis ka na, yung gastos. Yung ticket ha, umaabot ng 40,000 yan, depende sa season. Lalo na ngayon, ang ganda po ng ano ninyo, system. Okay, may libreng lounge pa. Grabe, no? Tapos pocket money, dapat 20,000. So, yung plane ticket, parang 40 plus 20. Mga kababayan, yes, wala nga pong wala po itong, placement fee. Pero may babayaran. Yes, mga kababayan, government to government nga to. Pero, may part siya na government ang babayaran mo. Tapos mga kababayan, halos 2 buwan ka nang hindi papasok sa trabaho eh. Asikasuhin mo to eh. Maghihintay ka na o nag-resign ka na. Okay, kaya kailangan dapat nakahanda ka na. So ang suma total, siguro mga papalo ka ng mahigit 100,000 na gastos bago ka maalis. Alam ko mabigat yan mga kababayan, no? At nakita ko maraming nahirapan dyan talaga. Lalo na, nung nagtatrabaho pa ako sa ibang mga center. Okay, alam niyo po nung nagtatrabaho pa ako sa isang center, hindi ko to makakalimutan. Okay, yung estudyante ko umiiyak na humingi ng tulong sa akin. Sa akin pa umuutang. Sabi ko, boss, nagtatrabaho lang ako dati. Nung nagtatrabaho ako sa ibang center, sir, baka mautangan nga na. Yung sahod ko nun, 20,000 lang a month. Sapat na sapat lang sa pamilya ko. Sabi niya, sir, baka pwede namang hingi tayong tulong sa amo mo, sa boss ko daw. Binigay ko yung number. Mga kababayan, nakakalungkot, deadma. Walang biro mga kababayan, no? 3 center po napasukan ko at marami akong nakitang ibang center. Nakakalungkot mga kababayan. Pagkatapos yung mag-aral, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi man kayo tutulungan na assist. No? Kapag nakaalis na kayo, kuhanin lang yung picture, ipopost-post kayo. Kaya binago ko po yung sistema mga kababayan. No?
Mga kababayan, 100,000 mabigat yan at mahirap mangutang. Alam ko yan mga kababayan. Mga kababayan, pag estudyante ko, paalis na. Kung magiging estudyante ko po kayo, huwag kayong mag-alala ha. Ako na rin o ang center ko na rin ang magpapahiram, no? Ng 100,000 piso guarantee. No? Ito po ay mga larawan o ilan lang sa mga larawan na patunay po. Baka nakita nyo yung mga video po. Okay, yan sa opisina ko po yan. Yan po ay mga tunay na tao. Nagsimula ko po itong gawin 2016. The first and only, the original po. Dahil nga po sa nakita ko po. Okay, kayo na po ang bahalang humusga mga kababayan. No? Ayan, tunay na serbisyo again, simula hanggang sa alis. No, ito po no ang impromptu yan na pirma ng kontrata para sa mga umalis na yan. Ako po ang nagbibideo na yan at ayan po ang aking opisina. Dito po sa kabilang kanto lang, dito po sa may Osmeña, Makati. Okay na yan. No? So anyways, kayo na po bahalang musga. Comment kung ano pong ayan, iibig sabihin po. Ayan, no? Ayun po yung ako na rin yung magiging driver nyo po, mga kababayan. Again, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Ganito po, kaya sigurado no, na matutulungan natin. No? Mga kababayan, umaga po, kayo po idediretso muna sa DMW para makuha ang inyong jacket. Pati po itong PIOS, ipiprint po yan, tutulungan namin kayo. Yung passport nyo, matatakan na po, no? Ng visa po, no? At of course, kinahapunan, libre ha? Walang bayad, no extra charges nga. Karangalan kong maghatid ng estudyante ko sa airport bilang mga bagong bayani na magtatrabaho sa ibang bansa sa South Korea. Yan po, mga kababayan, kaya mahal yung plane ticket ninyo. Sabay-sabay kayong darating sa South Korea. At magti-training pa ng ilang araw bago po kayo sunduin ng inyong mga amo. Alright? Ayan. So girls ha, kayo pong bahala. Boys, sureball po kayo dito. Kita nyo naman. Okay, tapos yan, no? Kanya-kanya na silang punta sa kumpanya. Pagdating nyo sa kumpanya, kayo pang re-regaluhan. Yan, ito po yung kumpanya. Ayun po yung tirahan mo, no? Na container. Okay, ayan. Patapos na po ako mga kababayan. Maraming salamat po. Pinagpalang gabi po. Ito po, ang buhay daw natin ngayon ay resulta ng naging desisyon niya na nakaraan. Okay? Mga kababayan, kung kayo po ay nakatapos sa pag-aaral, nasa abroad, nakapagpundar, magandang natapos, magandang trabaho, good for you. Maganda yung desisyon na ginawa nyo ng nakaraan. Sa mga kababayan ko na nais mabago ang buhay sa mga susunod na panahon, depende po sa magiging desisyon nyo po. Ang katiyakan at kasiguraduhan na makapagtrabaho ka sa South Korea, depende dun ha. Kung makapagsaulo ka ng 1,000 salita ha. Gagabayan po namin kayo, ibibigay namin lahat. Pero yun po, medyo tsatsagain nyo po talaga. Magsasakripisyo at maghihintay po kayo. Tandaan po na si Teacher Roland ay hindi po agency o recruiter. 8,000 po yung service ko po. Magabayan kayo simula umpisa hanggang sa mahatid kayo sa airport. 8,000 po. No? At kayo po ay nag-e-enroll. Yan. Sa #1 Korean Language Center sa buong Pilipinas po. Ayan, maraming salamat po. It's been a while na ako po ay na hindi nakapag-orient dito po. Maraming salamat po sa lahat ng interesado. Yan, kung gusto nyo po ng online, alright? Just type yes online, alright? At kung gusto nyo naman ng face-to-face, yes, face-to-face. Okay, at i-discuss ko po yung mga, saan ba yung slides natin? Alright, after presentation, okay, start. Okay. At ayun, no? So mga kababayan, meron po tayo ng online ha. Sa online po, paki-contact po kaagad ang inyong contact person. Okay, na magsisimula na po sa August 5. Sa mga interesado lang po, no? Yan na to. Comment po kayo kung ano po, no? Yan, face to face or ano po. Sa nanonood po sa kabilang channel, maraming salamat po sa inyo. At of course, sa lahat ng bisita ko sa aking mga centers, yan, maraming salamat po sa intent, no? Please coordinate with your contact person at sa mga lahat na staff ko po dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po. I-stop ko na po kasi itong pre-recording. Sa mga hindi nakapanood na maayos, you can watch my pre-recording dito po sa ating Facebook. Maraming salamat po. Okay, ayan.